Isang magandang araw at maligayang pagdating sa ating lahat, Baitang Anim. Dito magkakaroon tayo ng online na diskusyon tungkol sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Sa pagsisimula ng ating diskusyon ay gusto lamang kitang tanungin ng kumusta ka? Hangad ko po na ikaw ay nasa maayos at mabuting kalagayan ngayong araw. Mayroon akong inihandang isang gawain na kung tawagin natin ay lihim na misyon. Sa gawain ito, meron akong mga sitwasyon na ibibigay sa inyo at ito ay inyong babasahin. Makipag-usap sa iyong katabi tungkol sa mga tanong. Magbahagi ng iyong sagot sa ating klase. Isipin ninyo na may bagong patakaran sa inyong paaralan na hindi patas para sa mga mag-aaral. Hindi kayo pinapayagang magsalita o magbigay ng opinyon. Nagpasya ang ilan sa inyong mga klase na bumuo ng isang maliit na samahan upang pag-usapan ang mga paraan kung paano maipaparating sa punong guro ang kanilang mga hinanaing nang hindi sila napapagalitan. Lihim nilang ginagawa ang kanilang pagpupulong at tanging mga mapagkakatiwalaang mag-aaral lamang ang maaaring sumali. Mula sa inyong ginawang activity, bakit kaya piniling maging lihim ang samahan? Sasali ka ba sa samahang ito? Bakit o bakit hindi? Ano ang dapat maging layunin ng isang samahan? Maraming salamat sa inyong mga ibinahaging sagot. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Aralin 1.1, Katipunan, isang samahang pangkalayaan. Inaasahang sa araling ito, matututuhan mong makilala ang katipunan bilang isang samahang pangkalayaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa pagkatatag, layunin at paglaganap nito. Ano po ba ang katipunan? Pag sinabi natin katipunan, ito ay tumutukoy din sa samahang KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay itinatag noong Hulyo 7 o ika-7 ng Hulyo 1872. Ito ay lihim na samahan. Bakit kaya itinatag ang katipunan? Hindi basta-basta itinatag ang katipunan dahil may mahalagang dahilan kung bakit ito nabuo. Una, hindi na umuubra ang mapayapang reforma. Hindi napapakinggan ang mga Pilipino sa kanilang nais na pagbabago. Sunod, patuloy ang pag-abuso ng mga Espanyol. Nais magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang mga Pilipino kung kaya't gusto nila na hindi na makaranas ng pang-aabuso mula sa mga Espanyol. Sunod, nagpasya ang mga Pilipino na magkaroon ng pagkakaisa. Dahil sa nais nila magkaroon ng kalayaan mula sa pamamahala ng mga Espanya, nais nila magkaroon ng sariling pamahalaan ang mga Pilipino. Ito ay tinatag ni Andres Bonifacio, Deodato Arellano, Ladislao Diwa, Teodoro Plata at iba pa na kung saan ito ang kanilang mga larawan. Ano po ba ang layunin ng katipunan? Una, nais nilang magkaroon ng kalayaan mula sa kamay ng mga Espanyol. Pangalawa, pagkaisahin ang mga Pilipino. Pangatlo ay wakasan ang pananakop ng Espanya. Mga pangunahing tao, nariyan si Andres Bonifacio. Siya ang ama o supremo ng katipunan. Siya rin ang isa sa mga nagtatag ng KKK. Ang tawag sa kanya ay May Pag-asa, Agapito, Bagong Bayan, Sinukawan at Supremo. Narito naman si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ang tinatawag nating utak ng katipunan. Siya rin ang sumulat ng Kartilya ng Katipunan na kung saan tinatawag siyang Dimasalaw o Pingkian sa kanyang pen name o kanyang alias. Narito ang isang sipi mula sa Kartilya ng Katipunan. Pagsapi sa katipunan, alam natin na lihim ang samahan upang hindi malaman ng mga Espanya ang kanilang plano. Gumagamit ng alias ang mga miyembro ng katipunan upang hindi makilala ang kanilang identidad.
paglaganap ng katipunan. Dumami ang mga katipunero dahil sa kanilang pagsapi, dahil sa kanilang mga nararanasan mula sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Kumalat ito sa iba't ibang lugar, kaya naman mas dumami ang mga bilang ng katipunero. Naging daan ito upang mabuksan ang mga puso at diwa ng mga Pilipino na magkaroon ng himagsikan.